So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito, okay? So meron kasing mga subscriber tayo mga kamanok na nagtatanong palagi. Sabi niya sa akin, "Kamanok, pwede mo ba akong bigyan ng tips kung paano pumili ng isang magandang inahin pagdating sa breeding?" Okay, so ang daming nagtatanong nito, ang daming gustong malaman kung ano ba yung aking standard pagdating sa pagpili ng inahin. Well, ngayon, pag-uusapan natin yan, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang magandang unang titingnan ninyo pagdating sa pagbe-breed ng ating mga alagang mga inahin. So mga kamanok, bago natin ito pag-usapan, bago natin i-share kung ano man yung kaalaman ko tungkol sa pagpili ng isang magandang inahin pagdating sa pagpapalahi, pagdating sa pagbe-breed, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment din po kayo dito. At kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung unang-una kong tinitingnan pagdating sa isang inahin? Okay, it's either pullet man to, okay, or brood hen. So, unang-una po dyan, titingnan nyo po muna yung kanyang postura. Okay, mas maganda siguro kung makikita nyo nasa ranging yung inahin. Titingnan nyo muna kung ano yung itsura niya. Okay? So, pinipili ko mga kamanok, depende po yon sa inyong purpose. Kung ano, halimbawa, ang purpose ninyo is pang market, so kailangan magaganda po ang sukat. Okay, pero kung ang purpose po ninyo is pansariling alaga, kung kayo man is merong time na pumunta sa mga invitations, so mas maganda kung ang piliin po ninyong mga inahin is yung mga medium lang po ang sukat. Okay? So pero ako, ang ginagawa ko, mas pinipili ko na lang po yung mas matataas ang sukat hanggat maaari. Okay? Para sa ganon, kung meron man akong tandang na medium station lang, mas maganda po yung kalalabasan. Hindi po maliliit, okay? Yung mga magiging aanakin. Okay? Kasi nga po matangkad yung inahin eh. So, possible pa rin mahabol yung sukat. Kasi kalimitan, yung alam niyo naman kapag meron tayong mga inaalagaan at pansarili, so ang ating pong pinipilis mga medium lang po ang sukat. Kasi ayaw naman po natin na magdala sa ating mga pupuntahan na sobrang tatangkad, yung mga tangkaro o yung mga high station, ayaw naman natin ng ganyan. So pagdating sa ating mga pupuntahan, ang dala dapat natin dyan is mga medium lang ang sukat. Pero kung kayo is magbe-breed at yung ang inyong mga tandang is mga medium lang, so mas maganda kung meron kayong mga inahin na matataas. Okay? Pero kung kayo naman ay may mga tandang na matataas at ang purpose noon is for breeding, so kahit yung mga inahin po ninyo is hindi ganun kataasan, walang problema. Okay? So, pero ako, pagdating sa breeding, pinipili ko po yung magagandang sukat na inahin. Lalo na kung inbreeding po ang mangyayari. Kung inbreeding po ang gusto nyong mangyaring breeding. Pag sabi pong inbreeding, ibabalik nyo po ng ibabalik yung mga magiging anak doon sa kanyang kapamilya. Okay, for example, yung anak ng tandang na inahin, ibabalik mo ulit sa kanya. Tapos yung aanakin na inahin ulit, nung tandang na yon, ibabalik mo ulit sa kanya. So, paulit-ulit po yung mangyayaring pagpapasalin-salin. So, kaya bawat breeding, palit ng palit ang sukat. Kaya mapipili nyo dapat yung pinakamagaganda sukat hanggat maaari pag inbreeding na ganyan. Okay? So, pagdating sa inahin, for example, nakita na natin, oy, ito, maganda sukat nito, magandang station. Ano yung sunod? So, dyan na po tayo mamimili ng inahin kung sino po yung may mga maayos na buto. Yan po kagad muna tinitingnan ko, yung buto, yung bone structure ng isang inahin. Kasi siya rin po ang kukuhanan ng pattern ng kanyang mga aanakin is either tandang or inahin. Okay? So hanggat maaari, maganda po ang bone structure ng isang inahin. Ano po ang tinitingnan ko sa buto ng ating mga inahin? Ito pong pitso. Kailangan po mga kamanok, masisilat mo yung pitso. Kailangan malaki po yung pitso. Okay? So, mafe-feel mo naman yan, hindi ganun kalakihan ang laman dito sa ilalim, mangingibabaw dyan is yung pitso.
Okay? Ayoko po nung bilog na parang buko. Ayoko po nung ganun. Yung iba gustong-gusto ko, yung ganda nito, bultong-bulto. Puro puro muscle. Ayoko po. Ayoko po nung ganun. Okay lang na medyo malapad ang balikat, basta sa ilalim, may pitso. Laylay, parang barko, parang paganyan. Ayoko po nung paganyan ng ilalim. Ayoko po nung paganyan. Gusto ko po paganyan. Yan. So, yun po ang unang-una, bone structure kaagad. So, sa mga newbie, pwede nyo po itong gayanin. At sa mga meron na dyang standard na, standard pagdating sa pagpili ng inahin, hindi nyo na po ito kailangan. So, tingnan nyo po yung mga tingting ng bagwis. Tingnan nyo po kung makakapal. Hindi nyo pong bukahin na ganyan. Tingnan nyo po yung mga tingting ng bagwis. Kailangan makakapal po yan. Okay? Yung kanilang mga buntot, tingnan nyo rin po yung tingting, dapat makakapal po yan. Sila po yung mga heavy bone kung tawagin. Sa inahin, mahalaga po yun. Kailangan maganda po ang bone structure ng isang inahin. So, ano yung sunod? Ano yung sunod na tinitingnan natin dyan? Ako, tinitingnan ko po dyan kung pullets, yung sipit-sipitan. Hanggat maaari, kailangan magkadikit. Okay? Hanggat maaari, magkadikit. Pero kung sila naman is nangingitlog na, mahirap na po yung hanapin kasi lumuluwag po yun. Okay? Lumuluwag. Mas maganda kung masikip, kung mapipili nyo kaagad kung pullets pa, or hindi pa ganun agad mangingitlog, mapipili nyo yung malapit o magkadikit yung sipit-sipitan. Para sa akin, maganda po yun. Okay? So next, doon naman tayo sa build ng katawan. Okay? Ang kailangan ko pagdating sa inahin, malapad ang balikat, pero wala pong balakang. Meron pong ganyan, mga kamanok. Meron din naman pong malapad ang balikat, malapad din po ang balakang. Ayoko po ng ganun, especially yung mga hatches, ganyan po yun. Mga sweaters, ganun din po. Pero hanggat maaari, hanapin niyo po, malapad yung balikat, pero hindi po malapad ang balakang. Okay? Pag po kasi malapad ang balakang, mabagal po yang pumihit. Okay? Mabagal pong pumihit yung mga ganon. At ayoko po na mamana po yun nung mga aanakin niyang tandang and yung kanyang mga aanakin na inahin. So, ano pa yung tinitingnan natin? Yung mata ng isang inahin. Kailangan po medyo bilog na bilog yung mata. Bilog na bilog na medyo nakalabas ng konti. Okay, para sa akin, mas healthy po yung ganon, mas maayos po yung ganon. Okay, mas makakatulong po sa ating mga alaga kung medyo yung eyeballs niya medyo naka-outside ng konti. Bakit po? Kasi po kita po niya yung mga objects na malapit sa kanya, nasa taas niya, at nasa kung saan-saan pa. Compared natin doon sa mga eyeballs na medyo malalim, pasok, pagka merong mga objects na nasa taas, hindi niya kagad makita. Kailangan pa niyang i-move ang kanyang ulo para tingnan. Pero yung mga mga inahin na yun nga, medyo malalaki yung eyeballs, no need. Kahit isang sulyap na gano'n, kita kaagad. So yun yung purpose kung bakit gusto ko yung ganong mga inahin. At the same time, gusto ko rin yung mga inahin na wala pong puti dito sa unahan. Kasi mataas po yung pedigree nung inahin na ganon. Kailangan sakop po niya yung buong eyelids ng mata. Wala po siyang pugwang dito sa unahan. Okay? Kasi po pag po meron yung puti dito sa unahan ng mata, possible marami na pong crosses ng linyada. Meron ang inahin. So next, doon naman sa kanyang postura, kailangan maganda po yung silong ng inahin. Anong ibig sabihin silong? Yun pong tindig ng inahin. Kailangan po, number 11 po ang kanyang mga paa. Hindi po siya nakaganyan. Hindi rin po siya nakaganyan. Kailangan po number 11 lang po yung mga binte kapag sila is nakatayo. So, para sa akin, balansyado po yung ganon. Maayos po yung ganon. Pagdating naman sa buntot, mas gusto ko po yung 45 degrees. Okay? Yung medyo nakaganyan. Ayoko po ng mga nakaganyan, yung squirrel tail. Ayoko po nung ganon. Ayoko po, pero may mga linyada pong ganon. Pero ayoko po hanggat maaari. Ang gusto ko po, 45 degrees na nakaganyan, magandang tingnan. Para sa akin, balansyado po yung ganong klase ng manok. Okay? So, ano pa po ang maganda? Ako naman po, pagdating sa haba naman ng leeg, gusto ko yung tama lang. Meron kasing mga inahin na sobrang kahaba ng leeg, meron namang maiksi. Yung mga old sweaters, maiksi po. Pero yung mga modern sweaters ngayon, mahaba na po yung leeg. Pero para sa akin, gusto ko, saktuhan lamang po.
So ano pa mga kamanok ang ating tinitingnan dito? So tumitingin din po ako mga kamanok sa bagwis. Okay? Chinecheck ko rin po yung bagwis ng inahin. Kailangan pag binoka kong ganyan, hindi po kaagad siya bumubuka. I mean is, pag binukas mong ganyan, hinihila po kaagad niya pabalik. Yung kabila, ganun din. Ayoko po nung bagwis na pag binuka mo na ganyan, naka-steady lang na ganyan. Gusto ko po yung hinihila ng inahin pabalik. Okay? So para sa akin, mas maganda rin po yung ganong klase ng inahin. So far, yan lang muna ang aking share. Alam ko marami pa kayong gustong malaman. Pero hanggang maaari, dyan lang muna kasi medyo mahaba na yung video eh. Siguro next video yung iba naman share ko sa inyo. At sana kahit paano makatulong po yung simpleng tips na to sa pagpili ng inyong mga inahin na i-breed ngayong season na to. So muli, maraming salamat sa mga nagtanong at gusto ko sanang makareceive pa ng mas maraming tanong pagdating sa pagmamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.